unang bagyo sa 2025. Grabe, ang dami pa rin tao dito. Kahit January na. Hello, mga apo. Tara, at samahan niyo ako sa aking first travel ngayong 2025. Siyempre, dito lang yun sa summer capital ng Pilipinas, ang Baguio City. Nabudol ako sa inyo, mga apo. Sabi niyo, ukunti na yung mga tao, umuwi na sila. Yun pala, dami pa rin. Parang nagsisimula na akong maniwalang nandito ang 90% ng populasyon ng Pilipinas. Charot lang kayo naman. Dumaan nga lang kami saglit dito sa Burnham Park para magpahinga after ng 2 hours naming biyahe from Pangasinan. Grabe, ang sarap pa rin talaga sa feeling pag andito ka sa Baguio. Nakaka-relax ang hangin, tas napakalamig pa. Bigla tuloy kaming nagutom. Buti na lang nakita ko tong snack counter malapit dito sa kinaroroonan namin. Napakarami na nga rin pwedeng mabili dito. Ito pala yung menu nila, post nyo na lang para makita nyo mga prices. After nga namin kumain ay sumakay na kami ng taxi papuntang Diplomat Hotel. Kahit nga marami pa rin tao dito, ay kahit papano di napahirapan sumakay sa taxi. Di katulad nung December na sobrang haba ng pila. Kaya lang may mga parts pa rin dito na traffic pa rin. At andito na nga kami mga apo dito sa Baguio City Heritage Park sa may Diplomat Hotel, Dominican Hills. Dito mo rin pala matatagpuan ang Guinness World of Records na largest 10 Commandments building. Madadaanan mo lang yan dito sa gilid bago mag-Diplomat Hotel. And finally mga apo, andito na tayo. OMG, super nice! Ang ganda! Grabe, napapanood ko lang to dati sa KMJC. Now I'm here. Sayang nga lang at di na pwedeng pumasok sa loob. Pero carry lang. It feels so real. Grabe. Napapa-English ng bayo Iba talaga sa feeling pag napupuntahan mo yung lugar na nasa bucket list mo. Very fulfilling. Nakaka-wow. As in, wow. Sinakto pala namin na umaga talaga pumunta dito mga apo. Kasi medyo natatakot na kami pag maggagabi na. Kasi you know, yung mga napapanood ko online, grabe. Pero parang wala naman akong nararamdamang takot dito ngayon. Ngayon lang ngayon lang. Parang very calming nga nitong place. Saka diba, nakaka-amaze yung history niya. Imagine, after how many years, andito pa rin, nakatayo pa rin. 10 pesos nga pala ang entrance fee dito mga apo. O diba, super mura, hindi ka nalugi dyan sa view. Super sulit na, panalong panalo. Pero kung pwede lang pumasok, gusto ko sana pumunta dun sa fountain, tsaka sa rooftop. Pero syempre, kailangan nating sumunod sa rules and regulations. Tsaka para na rin sa safety natin, 'di ba? Kasi may mga nahuhulog-hulog ng mga ibang structures niya dun sa loob. Tsaka 'di ba, sinara na rin dahil sa mga nakakakita daw di umano ng mga multo dito. Wow, umano, Jessica Soho yarn. Basta ang alam ko, napakaganda talaga dito. Nung pabalik na nga kami mga apo, ay tinry naming balikan at i-explore itong world's largest 10 Commandments building. At grabe nga mga apo, di namin in-expect, sobrang ganda pala dito. Perfect na perfect mag-selfie dito. Meron pang ganyan, parang candle lights, and meron din nitong parang palasyo. Pagkatapos nga namin mag-picture doon, ay napagdesisyonan namin maglakad papunta sa Lourdes Grotto. Walking distance lang daw kasi dito yun mga apo. Ayan na naman tayo sa walking distance talaga dito sa Baguio, walking distance lang, charot. Kaya kailangan pag pumunta ka dito, malakas ka. Dapat kondisyon yung tuhod mo. Kumain tayo ng madami para mapuntahan mo lahat ng gusto mong puntahan. Tignan nyo itong bulaklak na nadaanan namin mga apo. Sabi ng laki nyo, bulaklak ng kalabasa daw to. Muntik pa ako maniwala. Pero hindi naman ganito yung bulaklak na nilalagay namin sa dingdong. Ito talagang si laki nyo, ay charot-charot. Sa wakas ay nakarating na nga rin kami dito sa Lourdes Grotto mga apo. Dito pa rin pala yan sa Dominican Hills. Itinayo daw ito noong 1905 at meron itong 252 steps. Kaya hindi ito advisable sa mga pregnant woman at babies. And maganda din dito mga apo, habang umaakyat kayo, nagmumuni-muni at nagdadasal. Meron din pala dito ginaganap na mga mass, so pwede kang makimisa kung gusto mo. Madami ka nga rin makikita ditong mga santo mga apo. At ayan na nga, kunti na lang makakarating na tayo. Ang dami din pala ditong mga bulaklak at halaman, ang gaganda rin. Pero syempre bawal magpitas dyan Respect na lang natin sa place. Anyways, tara na, ituloy na natin ang ating pag-akyat para hindi na tayo gabihin at marating na natin ang tuktok. Parang dito na yata yun mga apo. Welcome to Lourdes Grotto. Bago ka para makarating doon sa mismong grotto, ay sasalubong mo na sa'yo sa St. Lorenzo Luis. And finally, after 252 steps, andito na tayo. Grabe, nakakaiyak. Grabe nga akyatan yun hindi yung biro. And tignan nyo naman tong view dito. Pa-sunset na, ganda. Wait, parang may nakikita ko sa banda doon. Mapuntahan nga. Ito pala yun mga apo, may kapilya pala dito. Saktong-sakto nga ito para makapagdasal pa tayo at makapagpahinga. Guys, perfect ang pagpunta namin dito after a long day of biyahe at lakad. This is the silence and comfort that we deserve. After naman namin pumunta sa Lourdes Grotto, ay bumalik na nga kami dito sa Burnham. Kakain sana kami sa Good Taste, kaso ang haba ng pila, and pagod na kami, di na kami
kami makaantay. Kaya naghanap na lang kami dito ng ibang makakainan. Buti na lang nadaanan namin tong Piccadilly. Tama ba? Basta yun. Nag-offer pala sila dito ng mga Indian food. Ito pala yung in-order ko, chicken biryani. Ang bango niyang mga apo, tsaka itsura niya parang nakakatakam na. Ito pala yung menu nila dito mga apo, medyo pricey siya. Pero sulit naman, masarap naman siya. Bali 215 pesos nga itong in-order ko mga apo. Lagyan ko muna siya nito. Ayan, grabe naglalaway na ako. Siyempre nilagyan ko rin siya ng biryani sauce. At ayan na, itadakimasu. After na namin kumain ay nilibot muna namin yung mga ibang stalls dito. Napakarami din pala kasing mabibili dito. Tulad na laman itong mga ito, mga necklace, keychains, at iba-ibang pagkain at souvenirs. Perfect pag gusto mong bumili ng mga pampasalubong. Ang mumura nga din ang mga benta nila dito. Ayan, may suka din pala sila dito. Kaya naman nag-decide kami na dito na lang kami bibili ng aming mga pampasalubong. Kasi baka wala na kaming time bukas, tsaka may work pa kami. And maganda din dito kasi wala masyadong tao. Ano kayang bibilin ko? Minsan, mas madaming pagpipilian, mas hindi ka makapili. Tignan nyo pala itong strawberry jam dito mga 100 pesos lang, 4 na peraso na. O diba, mura na. Sa iba, 3 for 100 yan eh. Kaya naman di ko na yan pinalagpas. Parang kompleto na rin dito. Madami na rin mabibili. Tulad na lamang ng, yan, wallet. 3 for 100 lang. Tsaka meron din ditong mga ref magnets. Kaso madami na kaming Baguio ref magnet sa bahay. Din nito pamaypay. At syempre meron ding cheese bar. May nagpapabili pala sa akin ng ganyan. Kaya kumuha na rin ako. Ang dami na rin mga crochet keychains dito at iba-iba pang mga keychains. Grabe, akalain mo 10 pesos isa lang dito. Parang mas mura pa kaysa sa night market. Amazing. Tapos pag 12 pieces yung binili mo, 100 pesos lang. Wow, just wow. Ayan more items. May mga bags din dito. Marami din ditong bilihan ng mga damit. May mga stall din na bilihan ng mga laruan. At marami pang iba. Pero okay na muna ako doon sa mga nabili ko mga apo kasi gusto ko pang magpunta doon sa night market. Here at Baguio Night Market. Nakabalik din ako dito after how many years. Kita nyo naman ang dami pa rin tao as usual. Buti na lang malamig. Pasko man o hindi, talagang dinadayo talaga dito. Sino ba naman kasing hindi may in love sa place na to? Kahit pabalik-balik na kayo dito, di talaga nakakasawa. May magic talaga dito. Magic of love. Huwag ka, tabiter na naman yung mga nagsasabi na huwag kayong pupunta dito sa Baguio pag magjowa kayo kasi magbe-break kayo. Parang di naman yung totoo. Ano sa tingin yung mga apo? Comment down below. Ay naku, tignan na nga lang natin tong mga scarf para hindi lamigin yung relasyon no. Char! Ama ka na ba eh? Kung naghahanap kayo ng mga pampasalubong sa mga parents nyo, lolo or lola nyo, perfect ang scarf at bonnet. Madami din ditong mga sapatos kahit saan at mga slippers. Ang mumura na nga lang at ang ganda pa ng quality. Pwede ka rin bumili dito ng mga wallet at mga sinturon. At syempre ang pinupunta ko talaga dito ay itong mga ukay yan. Wow, my favorite! Because ukay is life. Ay talagang pag andito ako, dito ako nagtatagal sa mga ukay yan. Syempre para makapili ka ng madami. Tsaka diba para makita mo yung mga nasa dulo at tsaka ilalim. Kasi minsan doon mo makikita yung mga magaganda talaga. Nakatago lang doon. Grabe, ang gaganda nitong mga jacket dito. Mukhang brand new pa. Halos di na nga rin kami naka-video mga kasi na-enjoy namin mamili. Guys, grabe kapagod. Makahanap nga muna ng makakain dito. Mag-food trip muna tayo. May bago pala akong nalaman dito mga apo. Kahit kala open na sila kung wala pang 9 o'clock sa gabi, ay hindi ka pa nila bebentahan. Hinihintay pa nila yung mga ibang stalls na kasama nila para mag-open. Para sabay-sabay daw sila magbenta. Ang galing lang, no? Kasi super united sila. I mean, super fair. Kasi sa iba, syempre, magbebenta na sila. Syempre, sales na yun. Pero dito, ang galing. Hindi sila naglalamang. Kaya ito, tamang libot lang kami. Habang hinihintay mag alas 9. Anyways, malapit na rin ng naman. At yun na nga, alas 9 na. Sakto, andito kami sa bilihan ng strawberry at ubi taho. Same pa rin ang pwesto nila dito sa gilid ng entrance or exit ng night market. Bigla nga ding dumami ang mga tao nung pabalik na kami doon sa mga ibang kainan. Nawala pa nga kami mga yung sinabi naming babalikan namin, di na namin mahanap. Kaya ngayon, back to hanap na naman kami. Una nga naming nakita itong bintahan ng mga palamiga milk. For 50 pesos ay makakabili ka na ng mga mga apo. At ang sasarap ng mga flavor. Ang dami. May mga buko pandan, iced coffee, strawberry, mangoes, at marami pang iba. At malapit nga lang din pala dito yung hinahanap ko mga apo. Itong Anyong Korean street food. Dito lang pala yan sa stall 49. Oo mga apo, may mga number yung mga stalls dito. Favorite ko kasi dito yung gimbap nila at yung kimchi. Talaga naman kasing napakasarap. Idagdag mo pa itong fish cake at tteokbokki. Ay talagang makakalimutan mo yung pangalan mo. Charot! Kita nyo naman yan, umuusok
Yung init talagang nagdadala. Tingnan nyo, nagluluto pa sila ng enoki. Parang gusto ko na tuloy Ano ba to? Nagugutom na ako habang nag-i-edit. Dito ka naman pumunta kung fried chicken ang trip mo. Or kung gusto mo ng mga rice meals. Meron kasi dito mga fried chicken, Shanghai, sisig, at madami pang Nagkalat din dito ang mga fish bowlan, mga Dito naman makikita yung mga grilled balut, tsaka mga dried pusi. Kung gusto mo naman ng mga kebab, ay meron din dito mga apok. Tignan mo naman yan. Napakasarap nga din namin itong Nusi ba to? Basta yun. Kung gusto mo ng mga inasal or barbecue, ay madami sila dito. Ito pala yung front view ng stall nila. At tumatanggap din sila dito ng bayad na GCash. O diba? Meron din sila ditong mga milk tea at fruit soda. At syempre, hindi rin magpapahuli ang mga tanghulo. For only 50 pesos per stick lang, ay matitikman mo na ito. Madami din ditong mga shawarma. And more rice meals. Tiyak na mabubusog ka dito. Basta masipag ka maglibot. Sige, Sirin Bella po.